Gandang hapon po. Isang naglalagablab na hapon. Hindi ko lang kung napansin nyo, no? Pagdating pa lang ng alas 11 ng umaga, parang alas 2 na ng hapon yung araw. Parang sobrang liwanag, ano? So, hindi ko talaga maintindihan kung... Pero by God's grace, nandito tayo sa isang venue na inihanda ng Panginoong Diyos para sa atin. Teka, maliwanag at malakas ba sa likod? Okay naman, ha? Okay, sige. Tayo ay magpatuloy sa pag-aaral ng ating libro. Nasaan libro na po tayo? Libro ng Ikalawang Pedro. Okay, itong libro na ito ay sobrang ganda. Sobrang tindi ng katotohanan na ating matututunan. Sa hapon na ito ating pag-aaralan ang Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talata 9 hanggang 11. 2 Peter chapter 1 verse 9 hanggang 11. Okay? Kung maaari ko po ba kayong anyayahang tumayo muli? Hating basahin ang Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talata 9 hanggang 11. Ako ay bumabasa sa bersyon ng Magandang Balita. Kung ano man ang bersyon ninyo ay maaari po ninyong sundin sa harapan. Ikalawang Pedro, Kabanata 1, talata 9. Ang tao ng mangwalang katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Tayo po'y magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo po ay mapagpala. Panginoon, kayo po ay banal. Panginoon, kayo ay mahabagin sa amin. Maraming salamat muli sa hapon na ito. Salamat, Panginoon, na hinayaan nyo kami na makapunta rito sa pag-iingat po ninyo. Aming dasal, Panginoon, na sa hapon na ito, sa 3 talata na ito, 3 bersikulo na ito, aming idinarasal. Buksan ninyo ang aming isipan, buksan ninyo ang puso po namin, nang amin po itong tunay na maintindihan. At Panginoon, hindi lang po ito maging isang kaalaman sa aming isipan, ngunit aming idinarasal na maisabuhay namin ang lahat ng katotohanan ito. At sa pagpapala po ninyo, tapat naming maibahagi ito. Ang lahat ng ito ay dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. 3 talata, ngunit napaka-tindi at napaka-importante. Kaya't kung kayo ay hehelehin ng kalaban, kurutin na ninyo ang sarili ninyo. Dahil sa aral nitong hapon na ito, sobrang tindi at sobrang importante. Hindi dahil hindi importante yung mga nakaraang linggo o yung mga darating na linggo, pero itong turo na ito, kailangan, kung sinasabi mong ikaw ay isang Kristiyano, talagang pakinggan po natin mabuti ito. Bago ako magsimula, nung isang araw, sa isang Bible study na pinupuntahan ko po, sa Bible study, tinanong po ako nung isang nag-a-attend, Rico, kung mamamatay ka, sigurado ka na ba na sa langit ang punta mo? Nung tinanong niya ito talagang na-shock ako eh. Kasi ito yung ginagawa kong pag-aaral eh. Sabi ko, grabe ho yung tanong ninyo na yan. Sa lahat ng pwede nyong itanong, yan kaagad yung sinabi ninyo. Alam ninyo mga kapatid, sa pagpapala lamang ng Panginoong Diyos, sa pagpapala po lamang, buong puso kong sinabi ng buong kaliwanagan ng isip ko na sinabi ko sa Kanya, sa pagpapala po ng Diyos, opo, alam ko kung saan ako pupunta. Kung mamatay man ako. Hindi po ito dahil sa ginawa ko, hindi po dahil mabait po ako, ngunit dahil alam ko na ang Panginoong Hesukristo
ang tagapagligtas ko. Alam niyo ang tawag dyan sa English, assurance of salvation. Sa salita po natin ay kasiguruhan sa ating kaligtasan. Kaya't bago ako mag-umpisa ng turo na ito, yaan ang unang itatanong ko. Kung tayo ay iuuwi na ng Panginoong Diyos, wag naman mangyari mamaya, sigurado ka na ba kung saan ka pupunta? Isipin ho natin yan. At ang susunod na tanong ay kung sinasabi mong pupunta ka tunay sa kaharian ng langit, ano ang basihan mo at ano ang dahilan mo at ano ang katibayan mo? Hindi ho biro-biro ang tanong na iyan. Ang tanong na iyan ay hindi pang pansamantala, ngunit ito ay pang habang-habang buhay na. One day, it's either you will be in heaven or you will be in hell. Itong mga nakaraang linggo, tayo ay sa pagpapala ng Diyos, nag-umpisa ng pag-aralan ang libro ng Ikalawang Pedro. Hindi ko lang po sigurado, pero marahil nabanggit din sa inyo nung binuksan ito ni Brother Butch, na ang libro na ito ng Ikalawang Pedro ay isang libro na matinding nagbibigay ng babala ukol sa mga huwad na guro. Okay? Ang 2 Peter, pagdating ng ikalawang kabanata, ay nagbibigay ng matinding babala. Makikita po natin ang babala ni Apostol Pedro sa huwad na mga guro na ito. Kung kasama namin kayo ng libro ng Jude, kumbaga, ang Jude at ang Apostol Pedro na ikalawang kabanata, makikita nyo, pareho ang paksa nila. Si Apostol Pedro, nang isinulat niya ang ikalawang kabanata, sabi niya, padating na sila. Pagdating sa Jude, ilang taon lamang ang dumaan, ang sinabi na ni Jude, nandito na sila. Yun ho ang konteksto ng libro na ito. At dahil po dito sa mga huwad na guro na ito, alam niyo yung huwad sa English, false teacher, false preacher. Okay? Dahil dito, nag-umpisa si Apostol Pedro sa kabanata na ito ng paksa patungkol sa kaligtasan ng isang tunay na Kristiyano. Doon nag-umpisa si Apostol Pedro. Bakit kamo? Dahil ang isa sa matinding ituturo na mali ng mga huwad na guro ay ang iba't ibang paraan para makamit ang kaligtasan. Nakuha po ninyo yun? Pagbukas ni Apostol Pedro ng kabanata na ito, ang unang sinabi niya ay ukol sa ating kaligtasan. Dahil ang mga huwad na guro, iba't ibang paraan ang ituturo nila para makamit ang kaligtasan. Kaya dahil po sa mga mali na turo na iyan, pati ang mga tunay na Kristiyano ay magkakaroon ng problema sa katiyakan ukol sa kanilang kaligtasan. Naintindihan po natin yun? Dahil sa tindi, dahil sa galing ng mga huwad na guro na ito, pati yung mga tunay na Kristiyano magdududa sa estado ng kanilang kaligtasan. Kaya't pag-umpisa ng kabanata na ito kaagad ang paksa na inumpisahan ni Apostol Pedro ukol sa kaligtasang tinanggap ng isang Kristiyano. Yun yung verse 1 hanggang verse 4. Pagdating sa talata 5, kung aalalahanin nyo yung itinuro ni Pastor EJ nung nakaraang linggo, sinabi ni Apostol Pedro, dahil dito, dahil saan? Dahil sa ginawa ng Panginoong Diyos, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang, di ba, sunod-sunod niyang ibinigay ni Apostol Pedro. Sa totoo lang ho, napakahirap nung una kong basahin ang turo na iyon. Tinuro ko kasi sa Sunday school ng mga bata iyon.
Inumpisahan ni Apostol Pedro, didagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa English, virtue. Pag tiningnan mo sa English yon, ano ibig sabihin ng mataas na antas ng kabutihan? Yun ang pamumuhay mo. Yun ang moralidad mo. At sinabi niya, from kabutihan, ang inyong kabutihan ang kaalaman. Ano yung kaalaman na yon? Yung kabutihan mo, anong basihan mo? Walang iba kung hindi kaalaman. At saan manggagaling ang kaalaman? Walang iba kung hindi sa salita ng Diyos. Hindi siya nagtapos doon. Sa inyong kaalaman sa pagpipigil sa sarili. Self-control. Mataas ang moralidad mo. Mataas ang dapat na nalalaman mo sa salita ng Diyos at dapat matindi ang pagpipigil sa sarili mo. Self-control. At hindi nagtapos doon. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Ano yung katatagan? Hindi lang ikaw nagsiself-control, ngayon hindi. Tuloy, nagpe-persevere ka. Nakuha nyo? At hindi nagtapos doon. Inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Ano yung makadiyos? Holiness. God-centered righteousness. Katuwiran na may takot sa Diyos na makapangyarihan. At hindi nagtapos doon. Sa pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. Ano yun? Being kind to everyone. Iisipin nyo, wow, okay naman, kind naman ako. Hindi nagtapos si Apostol Pedro. Ano sinabi niya sa dulo? At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ano yung klaseng pag-ibig na ginamit na salita doon? Agape. Ano yung agape? Kahit hindi nararapat mahalin yung hindi dapat mahalin, ano sinabi ni Apostol Pedro? Mamahalin mo. Kaya nga't itong 7 katangian na ito, na sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pedro, para sa isang Kristiyano, kailangan ating suriin. Sabi nga ni Santiago, kilala niyo si Santiago? Ano sa English yun? James, di ba? Alam mo, nung bago pa lang akong Kristiyano, hindi ko mahanap sa Tagalog na Bible yung James. Sabi ko, saan si James dito? Santiago pala. Hindi ko alam. Hinahanap ko si James eh. Ano sabi ni Santiago? Ang pananampalatayang walang gawa ay pananampalatayang patay. Faith without works is dead. Kaya't patapos sabihin ni Apostol Pedro yon hanggang verse 7, pagdating sa verse 8, ano sinabi niya? Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Mga kapatid, dahil nga na ibinigay na lahat ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng kikailanganin natin upang maisabuhay ang mga katangiang iyan, Kanyang iniutos na nararapat lamang natin itong pagyamanin, isabuhay at palaguin, upang ang pagiging Kristiyano natin ay hindi mawawalan ng kabuluhan, hindi mawawalan ng kapakinabangan. Ito ang malinaw na sinabi at iniutos ni Apostol Pedro sa mga nakaraang linggo na itinuro po sa atin. At alam po ba ninyo, ang aral sa hapon na ito ay sobrang importante, sobrang tindi. Dahil sa aral na ito, tayong mga Kristiyano ay matinding pinapaalalahanan na mabuting suriin at matinding usisain ang tunay na estado ng kaligtasan po natin. Itong hapon na ito ay self-examination session. Okay? Yung title last week ni Pastor AJ, sa lahat sa lakas ng Diyos, lahat sa lakas natin. Kasi makikita natin ngayong hapon na ito, kailangan talaga natin i-check ang mga puso natin. Hahatiin natin sa dalawang bahagi ang pag-aaral. Yung title nga natin, ang pagsusuri, nakalabas ba? At pagpapala.
Yung division din natin ay ang pagsusuri at pagpapala. Umpisahan na po natin. Nilagay ko dalawa, Ingles at Tagalog. Para mas makita ho ninyo yung ibig sabihin ng pag-aaral. Talata 9. Ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Okay. Ang taong wala ng mga katangiang iyan. Anong mga katangian ang tinutukoy po dito ni Apostol Pedro? Walang iba kung hindi yung mga katangian, yung mga karakteristik na bininggit niya mula verse 5 at verse 7, yung sinabi kanina. Kabutihan, kaalaman, okay? Yun yung 7 katangian na sinasabi rito. At alam po ninyo, ang 7 mga katangiang binanggit, kung susuriin ng isang Kristiyano ang kanyang buhay at di niya nakita o wala ang mga katangiang ito, kung sa kanyang pagsusuri ay hindi niya nakita ang mga katangiang ito na palago ng palago sa buhay niya, ano ang sabi ng talata? Ang taong walang na mga katangian niyan ay mistulang bulag. Sa English, blind, short-sighted. Yung blind, short-sighted, isang ibig sabihin lang yon, hindi nakakakita. Mga kapatid, ang ibig sabihin ng talatang ito, ang taong wala ng mga katangian yan ay mistulang bulag, ay isang paraan para sabihin na dahil siya ay bulag, hindi niya nakikita ang tunay na estado ng kaligtasan niya. Hindi niya alam kung ligtas siya o di siya ligtas. Konteksto. Ano ang konteksto? Ang sinusulatan ni Apostol Pedro dito ay mga tunay na Kristiyano. Okay? Tunay na Kristiyano. At alam ninyo, sa sinasabi dito ni Apostol Pedro, napakasaklap nito sa isang tunay na Kristiyano na hindi niya malaman kung ligtas siya o hindi ligtas. Titingnan natin yan mamaya. Pakinggan po ninyong mabuti ang sinabi sa talata 8. Okay? Sinabi ni Apostol Pedro na kung ang isang Kristiyano ay nakikita ang mga katangian na ito, nakikita niyang lumalago ang mga katangiang ito sa buhay niya, ang Kristiyanong ito sa Ingles ay tinatawag na useful and fruitful. Yun yung verse 8. At dahil nga ang Kristiyanong ito ay useful at fruitful, ang kanyang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Kaya't pagdating sa talata 9, ang kabaliktaran ng katotohanan sa talata 8. Yung verse 8, nakikita niya yung mga katangian, kaya ay siya ay useful at fruitful. Pagdating sa verse 9, kabaliktaran. Ang sinasaad dito sa talata 9 na ito, kung ang mga katangiang ito ay hindi nakikita sa buhay ng isang Kristiyano, siya ay mistulang bulag. Ano pa? At nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Ano pa po yung sinabi ni Apostol Pedro ukol sa Kristiyanong ito? Bukod siya ay mistulang bulag, at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Ano po ang ibig sabihin na ito? Nitong talata na ito. Mga kapatid, kung ang isang Kristiyano, makinig mabuti na tunay nang naligtas ng Panginoong Hesukristo, kung siya po ay tunay nang nalinis at pinatawad na sa kanyang mga kasalanan, dahil sa kanyang pagtanggap sa Panginoong Hesukristo, ngunit, hindi niya nakikita lumalago ang mga katangiang ito sa buhay niya, ang Kristiyanong ganito ay tinatawag na Kristiyanong walang kasiguruhan sa kanyang kaligtasan. Naintindihan po ninyo yan? May mga Kristiyanong tinanggap na malinaw ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Ngunit, ang mga Kristiyanong ganito na hindi nakikita ang mga katangian na ito, ay walang kasiguruhan sa kanyang kaligtasan. Ano ang implikasyon nito? Kung ganito ang isang Kristiyano,
na walang kasiguruhan. Ano ang epekto nito? Siya po ay hindi magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Nakuha po ninyo yun? Kung hindi siya sigurado sa kaligtasan niya, hindi siya makakamit ng tunay na kaligayahan. Kaya't ang buhay ng Kristiyanong ganito ay walang kapakinabangan sa paglago ng kaharian. At alam nyo, isa pang implikasyon, hindi lang walang kaligayahan, ngunit wala ring kapanginabangan, pero alam niyo ang mga Kristiyanong ganito na walang tunay na kasiguruhan ay magkakaroon sa kanilang buhay ng mga pagkakamit ng mga dati nilang kasalanan. Paliwanag ko. Yung mga Kristiyanong tunay ng ligtas, ngunit hindi nakikita ang mga katangian na ito. Hindi nila alam kung tunay na Kristiyano sila. Alam niyo ang implikasyon nun? Nagagawa nila yung mga dating kasalanan nila. Nagiging pamumuhay nila yung mga dating kasalanan nila. Kaya nga, ang matinding implikasyon nito, pati ang ibang tao ay hindi na masabi kung ang tao na to ay ligtas o hindi ligtas. Nakuha po ninyo yun? Hindi ko alam kung sa lugar na ito may mga Kristiyano ganito ang estado. Ganito ang pakiramdam, ganito ang pag-iisip. Hindi nila tunay na masabi, ay hindi ko alam. Kung mamatay ako, hindi ko sigurado kung tunay na ligtas ako. Walang kasiguruhan sa kaligtasan. At ang mas matindi nito, pati ang ibang tao, pag tiningnan ang Kristiyano na ito, pag nag-usap-usap, ligtas kaya talaga ang tao na ito? Bakit ganito umasta ang buhay nito? At minsan, tunay ng ligtas, pero ang ibang tao sinasabi, alam mo, kailangan niyang tao na yan, magandang balita. Kailangan yan gospel. Hindi lang yung tao ang nalilito, pati yung mga nakakakita sa paligid na ito. Ito ang isang matinding implikasyon kung hindi ka sigurado sa estado ng kaligtasan mo. Kaya nga tatanungin ko, matapos ng turo itong nakaraang linggo, hindi ko alam kung inyang pinagnilay-nilayan, pinagbulay-bulayan ang mga talata itong nakaraang linggo. Kamusta kaya talaga ang estado ng kaligtasan mo? Matapos ipaliwanag ng matindi ni Apostol Pedro, isinunod niya po ang isang matinding dahilan kung bakit ito kanyang nilinaw ang kapaliwanagan. Ano sinabi niya sa verse 10? Tingnan niyo yung talata G. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Ano sinabi ni Apostol Pedro? Ano inumpisa niyang mga salita? Kaya nga. Sa English yan, ano nakalagay? Therefore. Ano ang dahilan kung bakit niya sinabi ang mga salitang kaya nga? Therefore, dahil sa matinding katotohanan na sinabi ni Apostol Pedro sa nakaraang mga talata na ito. Dahil sobrang tindi ng katotohanan from verse 1 hanggang verse 8. Pagdating niya sa verse 9, 10, verse 10, kaya nga. Ganon sinabi niya sa kanila noon, ganon sinasabi niya sa atin ngayon. Therefore, kaya nga. Kasi napakadelikado mga kapatid kung hindi mo sigurado ang estado ng kaligtasan mo. Kaya nga, mga kapatid, tinan niyo yung sinabi niya, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Post tayo doon. Muli, malinaw ang kinakausap dito ni Apostol Pedro ay mga tunay na Kristiyano. Dahil sinabi niya, kaya nga mga kapatid. Okay? Mga Kristiyano ang kausap niya. Hindi niya kinakausap dito ang hindi Kristiyano. At iniutos po niya, nararapat lamang na ating muling suriin ang ating estado ng ating pagiging Kristiyano. Lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili
ng Diyos. Sa English, ang ginamit niya, be all the more diligent. Lalo po dapat tayong maging masigasig. Yung mga salita sa English na yon ay napaka-importante ng sinasabi. Pag sa English, napaka-urgent, napaka-seryoso ng usapan na ito. Dapat na personal mo siguruhin, dapat mo personal na suriin ang tunay na estado mo sa pagiging Kristiyano mo. Alam niyo ba yon, tuwing naglo-Lord Supper tayo, di ba, palaging paulit-ulit sinasabi pag Lord Supper. Sinabi ni Apostol Pablo, assess yourself. Suriin natin kung tunay na ligtas na tayo. Sobrang tindi po talaga ng implikasyon sa buhay natin ngayon. Kung namumuhay ka ngayon ng may duda ka, kung ligtas o di ka ligtas, kung hindi ka sigurado, ano mangyayari sa iyo? Lungkot at pagiging desperado ang ilan sa mga nagiging resulta nito. Ulitin ko ho, kung hindi ka sigurado, lungkot at pagiging desperado ang ilan sa pagiging resulta nito. Kaya nga't iniutos ni Apostol Pedro, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Suriin kailangan natin ang mga puso natin. Napakadelikado mga kapatid, kasi kung sinasabi mong niligtas ka na ng Panginoong Hesukristo, ngunit hindi mo nakikita ang mga katangian na ito, hindi mo ngayon malaman, paano to? Nasa 2 Peter, kung hindi ko nakikita ang katangian na to, bakit ganun? It's either disobedient ka na Christian or hindi ka Christian. Makamamaya, ito yung palaging sinasabi ni Pastor EJ, na idinidiin niya yung nakalagay sa Mateo 7:21, not everyone who says, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Baka mamaya, akala mo, Kristiyano ka, boom, pagpatok mo sa kabila. Hindi pala. Kaya ganun katindi ito sinasabi ni Apostol Pedro. Pag tininan nyo nga yung verse 12 hanggang pababa, iniulit niya una naman yung mga sinasabi niya, kasi sabi niya, dahil alam kong malapit na akong mamatay, kaya ko inuulit-ulit sa inyo ito. Closely assess, suriin nating mabuti kung ligtas tayo o hindi tayo ligtas. Matapos sabihin ito ni Apostol Pedro, sinabi niya sa verse 10, kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. You will not stumble. O, tingnan natin ito. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa English, tingnan ninyo, for as long as you practice these things. Nakita niyo yung salita, na ba yung English? Baka turo ako ng turo, wala pala, no? Baka mali yung nagawa akong PowerPoint. For as long as you practice. Pansinin niyo sa English yung salita na practice. Sa Tagalog, mas diretso na pag-interpret niyan, kung ganito ang pamumuhay ninyo. For as long as you practice these things. Kung ganito ang pamumuhay, anong pamumuhay na binabanggit dito? Ano itong mga ito? Yung sinabi sa verse 5 hanggang 7. Kung tunay na ninanais mo maisabuhay at magawa ang mga katangian ito, iyan po ay isang matinding senyales ng katangian at katiyakan ng kaligtasan mo. Ito ay pamumuhay mo. Ito ay normal sa buhay mo. Alam po ba ninyo, ang mga hindi tunay na Kristiyano ay hindi magagawa ito? Bakit kamo? Dahil wala sa kanila ang Espiritu Santo. Hindi mo mafe-fake ito. Kaya sinabi dyan, practice, lifestyle. Pamumuhay mo ito, hindi yung ngayon okay ka, tapos bukas hindi, tapos sa susunod na araw okay ka. Hindi ho. Lalong-lalo na yung bahagi ng kaalaman. Nakita niyo yung katangian na yan, di ba? Kabutihan, tapos kaalaman. Para sa akin, isa sa matinding
check sa puso natin yun. Ano yun? Ganon ba talaga ang pagmamahal natin sa salita ng Diyos? Ano ang basihan ng kabutihan mo? Ito ba ay sa salita ng Diyos o sa salita ng tao? Kasi kung wala kang, hindi ka naghahanap ng kaalaman ayon sa salita ng Diyos, walang gana pagdating sa mga salita ng Diyos, pray. Either hindi ka Christian or Christian ka na nagkokompromiso. Kaya ngayon, kung ikaw yung ikalawa, Christian ka nga, pero nagkokompromiso ka man, wow, grabe, wala kang kasiguruhan sa kaligtasan, araw na ginawa ng Diyos. Hindi mo malaman kung ano ang estado mo. Ikaw mismo. Kaya nga ang sinasabi dito ng salita ng Diyos, dapat atin talagang pagpursigihan ang mga katangian na ito. Kaya't nga kung ikaw ay may katiyakan sa kaligtasan mo, dahil nakikita mo sa buhay ang mga katangian na ito, sobrang napakasaya ng magiging pamumuhay mo kahit ano pa ang pagsubok at problema na dinaraanan mo. Nakuha niyo yun? Ang mga tunay na Kristiyano na may katiyakan sa kanilang kaligtasan, kahit ano pang problema ang ibato dyan, dahil sigurado siya, ay okay pa rin siya. Nakuha po ninyo yun? Hindi mo mapepeke ito. Nakahari, may problema ka na. Ito na lahat ang problema at hindi ka Kristiyano. Pepekein mo yung kaligayahan mo, hindi po. Ganon ang kalalabasan mo. Masisira ulo mo. Nang sinabi ito ni Apostol Pedro, tingnan po ninyo ang katotohanang idinugtong po niya rito. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. You will never stumble. Ano ibig sabihin ng talatang hindi kayo matitisod? Ano po kaya ang mangyayari kung hindi po kayo sigurado sa kaligtasan ninyo? Kung wala po kayong kasiguruhan, kayo po ay mag-aalala. Kayo po ay palaging may takot at duda. At dahil po ganito ang mangyayari sa inyo, kayo po ay palaging balisa. Kaya nga't ang sinabi ni Apostol Pedro, lalo kayong maging masigasig. Suriin ang buhay mo. Lalo kayong maging masigasig, maisabuhay ang mga katangiang ito. At kung nakikita mo na ganito ang pamumuhay mo, dahil malinaw na tinanggap mo bilang tagapagligtas ang Panginoong Hesukristo, hindi ka matitisod. Hindi ka magdududa sa kaligtasan mo. At magkakaroon ka ng buhay na may tunay na kaligayahan. Kahit ano pang problema at pagsubok na dinaraanan mo. Muli, mga kapatid, ang ipinaliliwanag po dito ni Apostol Pedro, ang estado ng kaligtasan mo ay makikita sa pamumuhay mo. Ulitin ko po, ang estado ng kaligtasan mo ay makikita sa pamumuhay mo. Ito ang simple at diretsyong paliwanag ng talata na ito. Sabi nga ni Santiago, faith without works is dead. Ngayon, pag sinasabi mo, Christian ako, pero wala ang mga katangian na ito, ang mangyayari sa iyo ay wala kang kasiguruhan. Kaya ka natitisod, kaya ka nagdududa ka sa sarili mong kaligtasan. Nakuha po ninyo ito, mga kapatid. Lilinawin ko lamang ho, ang Christian hindi nagiging sinless. Yung hindi nagiging wala ng kasalanan. Ang totoong Christian hindi sinless, ngunit sins less and less and less. Okay po? Ngayon, kung ang mga katangian na ito ay hindi mo nakikita, one, pwedeng ikaw itong Kristiyano na ito. Yung walang kasiguruhan. Two, hindi ka Christian. Sa aking paniniwala,
Wala pong tunay na Kristiyano na hindi gugustuhing masigurado niya ang kanyang kaligtasan. Will you agree? No Christian would not like the truth na malaman niya kung totoo siyang Christian. Everybody would like to be sure of their salvation. Ayaw nating mga Kristiyano mamuhay ng may duda sa isip natin. At alam ninyo, ang nakalulungkot po na katotohanan, maraming Kristiyano ang hindi sila sigurado kung sila ay tunay na ligtas. Careful mag-ingat tayo. May tendency tayo mga Christian, pag sinabi ng isang tao, narinig mo ay hindi sila sigurado na Christian siya, sasabihin ka agad natin, siguro hindi saved yan. Hindi ho, malinaw ang turo dito, do not judge them immediately. Pagka ganon ang isang tao na ito, tingnan mo ngayon kung paano mo maipagdarasal at kung paano mo matutulungan. Nakuha nyo, kasi tendency natin, pag sinabi, hindi sure to sa salvation, siguro hindi saved to. Wag. Kasi may kategorya na ganito. Nakuha nyo po yun. Pero, ito rin ang implikasyon nito. Ano ang implikasyon nito? Napakarami ding tao ang akala na sila ay Kristiyano, pero ang totoo, kapag sinuri nila ang buhay nila, ay hindi pala. Yun ang mas dangerous, yun ang implikasyon ng talata na ito. Malaki ang posibilidad, nang sinusulat ito ni Apostol Pedro, yung mga makakatanggap ng sulat na ito, at tiningnan nila ang buhay nila walang ganitong mga katangian, mag-iisip-isip sila, magninilay-nilay sila. It will push them to assess their spirituality. Ngayon, mga kapatid, ito ang aplikasyon nito. Sa pagiging tahimik ng puso natin sa pagdarasal natin mamaya. Tiningnan mo, kung ako sa inyo, hindi naman isulat mo ang mga katangian na to, ilagay mo ito sa wallet mo, sa cellphone mo, tingnan mo. At pag nakikita mong hindi lumalago ang mga katangian na ito, ano sinabi niya? Lalo mong suriin. Dahil alam nyo, ang totoong Kristiyano na talagang gustong makamit ang mga katangian na ito, sa tingin ninyo, hindi ibibigay ng Panginoong Diyos ang katangian nito? Alam nyo ba yung konteksto ng Mateo? Yung ask and you shall receive, seek and you shall find, knock it and shall be open. Alam mo yung konteksto nyo? Di ba tapos na tayo sa Mateo? Yung mga huwad na guro, ibibigay yan for prosperity. Hindi. Pag tiningnan mo ang konteksto na yan, ano ang hinihingi mo sa Panginoong Diyos? Yung katuwiran na gusto niyang mangyari sa buhay mo. The righteousness that God desires in our life. At kung hihingin mo sa Diyos ang mga katangiang iyon, hindi ipagdadamot ng Diyos sa iyo yun. Kaya nga sinabi din sa libro na yon, sino ba namang ama ang magbibigay ng, ahas ba? Kung humihingi ng tinapay? Yun ang konteksto noon. Huwag kayong maniniwala sa huwad na guro na kahit anong hingin mo, ibibigay sa iyo. Hindi. Kasi hindi nila pinag-aralan yung Matthew 4 at Matthew 5, 6. Kung hindi mo nakikita ang katangian na ito na lumalago, right now, Lord, bakit hindi ganito ang nangyayari sa buhay ko? Please, I pray, tulungan mo ako. Naintindihan po natin ito. Pero ang nakalulungkot, maraming akala nilang Kristiyano sila, ngunit hindi pala. Kaya nga ayon sa mga talata na ito, para malaman mo ang estado ng kaligtasan mo, kailangan mo suriin at tignan kung ang mga katangiang ito ay tunay na nasa iyo. At ito lamang ay dahil sa Espiritu Santo. Bago tayo tumalon sa susunod na division, may mga itatanong lang po ako. Kung sinasabi mo na tunay kang Kristiyano, okay, sabi mong tunay kang Kristiyano, ano ang basihan mo para sabihin ito? Ano ang basihan mo? Ito ba ay tunay na dahil
tagapagligtas mo ang Panginoong Hesukristo? O ito ba ay dahil sa mga kabutihang ginagawa mo? Kung sinasabi mong tunay kang Kristiyano, anong mga katibayan ang nakikita mo sa buhay mo upang maging basihan na tunay ang kaligtasang sinasabing tinanggap mo? Ano ang mga katibayan? Anong mga ebidensya? Ngayon, kung hindi mo nakikita ang mga katangiang ito bilang pamumuhay mo, ano kaya ang dahilan kung bakit ganito? Ano ho kaya ang dahilan? Pagtingin mo, yung mga katangian, grabe, parang hindi nangyayari. Ano kaya ang dahilan? Ikaw kaya ay Kristiyano na matigas lamang ang ulo? O ikaw kaya ay nag-aakala lamang na isa kang tunay na Kristiyano? Mga kapatid, ano ang maaaring ipagdasal mo sa Panginoong Diyos upang tunay na maging malinaw para sa iyo ang estado ng kaligtasan mo? Kaya nga yung division title natin, pagsusuri, gusto ko nga idagdag kaninang umaga, matinding pagsusuri. Ikalawang division, ang matinding pagpapala. Okay, tama ba yung nilagay ko? Matinding pagpapala. O, binago ko kaninang umaga, no? Kakaibang pagpapala, okay? Hanggang, para si Pastor EJ, Pastor George, minsan bago mismo mag-preach, binabago namin yung mga heading. Ang kakaibang pagpapala. Pakinggan ninyo mabuti ito. Pati ako, no, pinag-aaralan ko to, naaha ako. Ano sinasabi? Sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Okay, mga kapatid, itong talata na ito ay kailangan nating matinding suriin sa ganitong paraan. Sa English, for in this way. Ano pong paraan ang tinutukoy dito ni Apostol Pedro? Ito po ang tapat na pagpupursige ng mga katangiang binanggit sa unang mga talata. At sinasabi sa talata na ito, kung tapat nating pinupursige, magawa ang mga katangiang binanggit, sa ganitong paraan, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Ano po ang sinasabi dito ni Apostol Pedro? Sa araw na darating, in the future, na tayo ay papasok na sa eternal nating tirahan sa kalangitan. Dahil tapat mong pinursige ang mga katangiang ito, kayo'y maluwag na papapasukin sa walang hanggang kaharian. Sa English, the entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ will be abundantly supplied to you. Ano pong ibig sabihin nito? Kapatid, sa pagpapala ng Diyos, kung ganito ang naging pamumuhay mo, na masigasig, maatim ang mga katangiang ito, ang sinulat ni Apostol Pedro, ikaw ay tatanggap ng kakaibang gantimpala pagpasok mo sa kaharian ng Panginoong Hesukristo. Ulitin ko, kung naging ganito ang pamumuhay mo, ang katangian ng buhay mo, ito ang pinakasimple at diretsong interpretasyon nito. Pagpasok mo sa kaharian ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay tatanggap ng kakaibang gantimpala. Naintindihan natin yon? Paliliwanag ko po iyon. Kaya nga po mga kapatid, ang mga katotohanang itinuturo po dito ay sobrang tindi at sobrang importante para sa ating mga Kristiyano. Kung tapat mong pinursigi ang mga katangiang ito, you'll not only have abundant joy here on earth, but you will not only be assured of salvation here on earth, pero pagpasok mo sa langit, you'll enjoy abundant reward in the life to come. Kakaibang pagpapala. Gusto ko lamang pong linawin
sa ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas. Tayo na ay pumasok spiritually, okay, sa kaharian ng Diyos. Okay? By God's grace, kung tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, spiritually, nasa kaharian ka na ng Diyos. Mula sa pagiging patay, sa pagpapala ng Diyos, tayo na po ay buhay. Mula sa kaharian ng kadiliman, tayo na po ay nasa kaharian ng Diyos. Ngunit, mga kapatid, darating po ang araw na tayo sa pagpapala ng Diyos ay papasok sa pisikal at literal na kaharian ng Panginoong Diyos. Aware kayo doon, no, na mayroong literal na kaharian. At sinasabi po dito sa talata na ito, sa ating pagpasok, kung tayo ay naging tapat sa pagpursigi sa mga katotohanan sinasabi po dito, sa ating pagpasok, tayo ay tatanggap ng kakaibang pagpapala. Sinulat ko nga dito, ligtas ka na, may kakaibang blessing pa. Naintindihan natin yun? You will have rewards in heaven. Sinabi ng mga komentaryo nga dito, ano itong mga pagpapala na ito? Ano itong abundant blessing na ito? Well, sabi ng aking pastor, hindi si Pastor George, Pastor AJ, hindi rin si Pastor Dennis, hindi si Brother Peter. Sabi ni Pastor John MacArthur, ano tong blessing na ito? These will be most likely verbal commendations. Naintindihan niyo po yun? Mula sa Diyos Ama, sasabihin ang lahat ng kabutihang ginawa mo at isinabuhay mo. And alam niyo, ito yung sinasabi nga ditong kakaibang pagpapala na tatanggapin mo. Kaya nga po mga kapatid, ayon sa mga talata na ito, wala pong masama na tayo ay ma-excite sa pangako ng gantimpala na ito. There's nothing wrong na tayo ay ma-excite. Literally, we are laying up treasures in heaven. Kaya nga po sinabi sa taga-Korinto, tingnan ninyo mabuti ito, para patunay at suporta sa sinasabing katotohanan dito. Unang taga-Korinto, Kabanata 3, 12 hanggang 15. May nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Nakita niyo yung katotohanan na iyon? May mga Christian na nabubuhay sa panahon ngayon na talaga makikita mo, wow, grabe tong Christian na ito. Mayroon ding mga Christian na pag nakita mo ang buhay nila ngayon, wow, grabe tong Christian na ito. Yung mga totoong nagpupursigi sa pagiging Kristiyano nila, sila yung binabanggit sa unang mga talata. Ngunit yung mga totoong Kristiyano na pero parang kala mo, Christian ba ito o hindi Christian? Sila yung sinasabi sa talata 15. Pero, pasubali lamang po, babala, warning. Mag-ingat sila, baka hindi sila tunay ding Christian. Ano naman warning para sa mga sigurado? Babala sa atin, huwag tayong manghuhusga. Dahil ang panghuhusga para lamang sa Panginoong Diyos. Imbis na manghusga tayo, kailangan tulungan natin ang kapatid na ito. Okay, mga kapatid, makikita po natin sa salita ng Diyos ang katotohanan ang bawat Kristiyano ay tatanggap ng kakaibang pagpapala sa kalangitan. Nasa Biblia yan. Makikita din po natin sa salita ng Diyos na ang lahat ng Kristiyano ay mga tagapagmana kasama ang Panginoong Hesukristo. We are all co-heirs with Jesus Christ.
makikita din po natin sa salita ng Diyos na ang bawat Kristiyano ay datapwat siya ay hentil o Hudyo, ay kakamit ng kakaibang gantimpala mula sa Panginoong Hesukristo. Makikita din natin na ang lahat ng Kristiyano ay mayroong Espiritu Santo. Ngunit, dahil sa konteksto ng talata na ito, malinaw din pong itinuturo ang katotohanan may mga Kristiyanong naging tapat at nagpursige sa mga kautosang ito na tatanggap ng kakaibang pang pagpapala at gantimpala. Now, ako ay personal na naniniwala. Gayon din ang maraming komentaryo, kasama si John MacArthur, okay? Na mayroong iba't ibang antas ng pagpapala na inihanda ang Panginoong Diyos para sa kanyang mga anak. Very much like, alam ba ninyo yun, ang impyerno, iba-iba din ang level, ang kaparusahan. Lahat nahihirapan. Pero, sabi nga ng ibang mga komentaryo, sino nasa pinakailalim? Yung mga talagang personal na nakita ang Panginoong Hesukristo, ngunit tinanggihan ng Panginoong Hesukristo. Sino yun? Si Judas. Sabi nga nila na si Judas ang nasa pinakamasaklap, pinakamahirap na bahagi ng impyerno. Kung ganoon ang impyerno, ganon din po ang katotohanan sa kalangitan. Hindi po galing sa akin yun. Yun po ang makikita nating implikasyon sa aral na ito. Ngayon, marahil atin pong tatanungin kung bakit natin pinag-uusapan ng matindi ang kasiguruhan ng ating kaligtasan. Bakit natin pinag-uusapan yung assurance of salvation? Well, unang-una, ito yung nakalagay na konteksto. Kaya natin pinag-aaralan. Hindi dahil, pag-usapan natin assurance. Hindi. Yun ang konteksto. Pero bibigyan ko kayo ng ilang dahilan na magagamit natin sa buhay natin ngayon habang nandito pa tayo sa mundo. Bakit mahalaga ang kasiguruhan sa kaligtasan? Una, ang doktrina ng kasiguruhan sa kaligtasan. Kung malinaw sa atin ito, lalo tayong talagang mapapaibig sa Panginoong Diyos. Lalo tayong mapapasamba sa Panginoong Diyos. Kung malinaw sa atin ang doktrina na ito, dahil sa pagpapala ng Diyos, dahil sa pangako ng Diyos, alam natin kahit ano mangyari, ligtas na tayo. We are secured forever. You cannot help but praise and love God. Kaya nga po, kung wala po tayong kasiguruhan sa ating kaligtasan, ano na lang kaya ang magiging epekto nito sa pagpuri at pagsamba mo? Alam niyo, kung wala kang kasiguruhan, papunta ka pa lang dito, ba't ako magsasamba? Papunta ka pa lang dito o nandito ka na, kung wala kang kasiguruhan, bakit ko ba ginagawa ang lahat ng ito? Mas mahalaga pa sa akin yung mga bagay ng mundo. Paano ka makakapagpuri? Paano ka makapagsasamba? If you are assured by God's grace, you will love God all the more, you will praise God more and more. Ikalawang dahilan, di lang po ito nakakapagdulot ng matinding pagmamahal at pagsamba natin. Kung malinaw ang kasiguruhan ng kaligtasan sa atin, ito po ay nagdudulot ng kakaibang kaligayahan. Kahit na ano pa ang problema at pagsubok na dinaraanan mo, dahil secured ka, dahil sigurado ka, ang kaligayahan, yung joy sa buhay mo talagang kakaiba. Dahil alam po natin na kahit ano pang mangyari sa mundo na ito, alam po nating pansamantala lamang po ang nangyayari dito. Nakuha po ninyo yun? 50 years from now, hindi, wag naman. 100 years from now. Okay? Wala na tayo dito. For sure, kung nandito ka pa, wow, believe na ako. You know what? This is just temporary. Baliwala ito. Hindi ko nga alam, 1 million years from now, kung maaalala pa natin ang venue na ito, pero sana maalala natin, no?
No, Brother Ronnie, no, pagkita, Brother Ronnie, naalala mo yung tungtungan natin doon, na muntik pang malaglag si Pastor George? No matter what problem ang daanan mo, pagsubok na dinara, dahil malinaw ang kaligtasan para sa iyo, baliwala ang lahat ng ito. Yun ang ikalawang dahilan. Ikatlo, kung tayo ay may kasiguruhan sa ating kaligtasan, ito po ay nagdudulot sa atin ng matinding sigasig magsilbi sa kanyang kaharian at sumunod sa kanyang kautusan. You want to serve God, you want to obey God. Bakit? Dahil alam mong ligtas ka, alam mo ang hari mo ang tumutulong at naggagabay sa iyo, wala ka dapat gustong gawin kung hindi sundan siya, kung hindi matinding magsilbi sa kanya at sa mga tauhan niya. Ika-4, ang kasiguruhan ng ating kaligtasan ay nagdudulot ng tagumpay sa tukso sa atin ng demonyo. Naalala niyo ba yung sinasabi sa unang taga-Korinto, Gs 13? Nandun ba, sis? Meron po? Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang matagumpayan ito. Dahil may kasiguruhan tayo, alam natin na hindi tayo hahayaan ng Diyos matukso lampas sa ating kakayahan. Nakita niyo yun? What joy and peace na kahit may tukso. Maaalala natin itong unang taga-Korinto, Gs 13, Lord, alam kong patatakasin mo ako sa tukso na ito. At kapag niligtas ka niya sa tukso na iyon, then you could have what? True joy and true happiness because you obeyed God. Ikalima, kung tayo ay may kasiguruhan, ito ay nagdudulot sa atin ng pagiging kontento at kaligayahan kahit ano paman ang ating kalagayan. Nakuha ninyo yun? Wow, this is one of my favorites. Kahit mayroon tayong kakarampot sa mundo na ito, kakaunti sa mundo na ito, wala ka ng pambili, pang matrikula sa anak mo, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Alam natin ang pangako ng Diyos na ibibigay niya ang ating pangangailangan. Sa libro ng taga-Filipos 4:19, ano ang sinabi? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Hesukristo. Nakita nyo, yung pangako, kailangan ha, hindi kasakiman. God will give the need, not the greed. Nakuha nyo po? Dahil sigurado ka, alam ko kung ano man, kung hindi ibigay ni Lord, siguro hindi ko kailangan for now. Then we continue to persevere and to pray. Ika-6, ito ang paborito ko na implikasyon dito. Kung tayo ay may kasiguruhan, tingnan nyo, libro ng taga-Roma 8:28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ito paborito ng mga pati false teacher, di ba? Pero dapat kunin natin ang tamang konteksto. Ano yung tinuturo dito? Alam natin na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin ngayon, kahit gaano pa kaganda ito, kahit gaano pa kahirap nito, kahit gaano pa kasuklam-suklam tingnan ito, ang sinasabi dito, ito ay naaayon sa kanyang kalooban at kagustuhan. Maganda man o hindi man ganoon kaganda. Alam natin na gagamitin ito ng Diyos para sa ating kabutihan. Hindi ko lang kung napansin nyo na naglalakad ako ngayon ng paika-ika. No, parang ako may arthritis na kakaiba. Nasabi ko sa misis ko, ano nangyayari sa akin? No, ang hirap ang hirap minsan, pero God's grace, pinagaling niya ako itong mga nakaraang mga araw din. Pero baka bumalik. Pero sinasabi ko, Lord, hindi ko maintindihan. Mataas ang blood pressure ko minsan, masakit ang paa ko, pero Lord, sabi mo rito, gagamitin mo ito para sa kabutihan ko eh. Then I trust you.
Because I know that you are sovereign. Kung wala ka ng pera sa bulsa mo, 50 pesos na lang, wala ka kakainin, you just pray kung ibibigay ni God. Pero alam mo, kung ano man ang sitwasyon mo, dahil sigurado ka na tunay na anak ka niya, alam niya kung ano ang mas nakabubuti sa iyo. Yun ang maganda na sinasabing katotohanan dito. Kaya nga mga kapatid, kung sigurado ka sa kaligtasan mo, kakaibang kaligayahan ang matatamo mo. Maroon po lang po ako mga ilang katanungan dahil sa matinding pangako ng pagpapala na itinuturo po dito. Kung sinasabi mo na tunay ang kaligtasan mo, okay? Kung sinasabi mo na tunay ang kaligtasan mo, ano kaya ang nararapat na gagawin mo? What is the right thing that you should do? Saan ka tinatawag ng Diyos magsilbi? Saan ka tinatawag ng Diyos na magtiwala sa Kanya? Saan ka tinatawag ng Diyos na sumunod sa Kanya? Di ba? Again, it's easier said than done. Kaya maganda yung title ni Pastor EJ last week, di ba? Sa lahat ng lakas ng Diyos, sa lahat ng ating lakas. Ano ang kailangan lang natin gawin? We just trust, we just obey. Kahit na gaano kahirap man iyan. Kung sinasabi mo na tunay ang kaligtasang tinanggap mo, paano kaya dapat ito makikita sa buhay mo sa pagbabahagi ng magandang balita sa ibang tao na hindi pa nakikilala ang Panginoong Hesukristo? Saan ka kaya tinatawag ni Lord para ipakilala siya? Di ba? Kasi minsan ganito tayo. Huwag niyo kalimutan. Ano yung pangpitong katangian? Love. Agape. Minsan meron kang talaga, ay, sana hindi niya makilala si Kristo. Ganun ba tayo? Alam niyo, kung ganun din sinabi sa atin ng mga hindi may gusto sa atin, naku po. Di ba? Ganun ba tayo? Pag tumingin ka sa Facebook, buti hindi naman Christian yan, biya mo yan. Ang saklap noon kung ganun tayong mga Kristiyano. Alam niyo, nandito lamang po tayo dahil sa pagpapala ng Panginoong Diyos. Dahil patient si God. Sabi isang kausap ko nung isang araw nasa sasakyan kami, sabi niya, bakit ganun? Bakit ganun si Lord? Ang tagal-tagal na, hindi pa siya gumalaw. Sabi ko, buti na lang hindi pa. Kasi alam mo, kung gumalaw na siya dati na una, ay siguro wala ako ngayon dito. Nakuha niyo yun? We praise and thank God that He is patient. Kaya nga, kung sinasabi mong sigurado ka sa kaligtasan mo, ano sa tingin mo ang nararapat na gagawin mo? Ngayon, doon sa mga taong hindi pa sigurado sa estado ng kaligtasan nila sa kwarto na ito, don't worry. Mga mami, ang kaba ko rito pag uwi, naku, hindi ako secure, don't worry. Just continuously, what? Do what God wants you to do and to study God's Word. Wala akong ibang maisasabi. Walang good advice si Pastor EJ, Pastor Dennis, Brother Peter, yung mga disciple. Wala silang masasabi sa inyo kung hindi dapat ito lang. Just continue to study God's Word. Period. Okay? Huwag kang magpapanik. Lako, baka mamaya hindi ko... Ayun ang kinakaba ko rito, kamami, pag uwi ninyo lahat, tuliro kayo eh. Don't worry. God is faithful. Kung talagang susuriin mo ang buhay mo, kung talagang pag-aaralan mo ang salita niya, ang Panginoong Diyos ang gagalaw sa puso mo, ang gagalaw sa buhay mo. Kaya nga, sa ilang segundo, maybe let's give ourselves a minute. Let's pray. Okay, tayo ay magdasal. Lord, kung malinaw na sa atin ang kaligtasan, let's ask God, no? Let's ask God, Lord, ano gusto mong gawin ko? Kung hindi pa malinaw ang kaligtasan, let's also ask God, Lord, tulungan mo ako. Kung meron kang kilala na hindi pa rin ganun kalinaw ang kanilang kaligtasan, pray for that person. Help that person. Diyos amang makapangyarihan, tunay, pinupuri ka namin dahil kayo po ay tapat.
datapwat kami ay hindi tapat. Panginoon, kayo ay banal, datapwat kami ay mga makakasalanan. Ngunit Panginoon, salamat. Salamat, Panginoon, sa kaligtasang ibinigay mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na ibinibigay niyo po sa amin. Aming dasal, Panginoon, sa mga taong malinaw na sa kanila ang kaligtasan. Tulungan po ninyo na maisabuhay namin ang mga katangian na sinasabi po dito sa libro ng 2 Pedro. At sa mga taong hindi pa ganun kalinaw ang kaligtasan para sa kanila, aming idinarasal, Panginoon. Kung may mga tao ditong malinaw nang tinanggap kayo, ngunit hindi pa malinaw ang estado ng kaligtasan nila, aming idinudulog sa inyo, aming inilalapit sa inyo. Panginoon, tulungan po ninyo ang mga Kristiyanong ito. At Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala kung sino po kayo, aming idinarasal, buksan ninyo ang isipan nila, buksan ninyo ang puso nila, na tunay nilang makilala, makita ang pagiging makasalanan, ang pagiging walang paraan para mailigtas ang sarili nila. At nang sa gayon, tunay na tanggapin kayo bilang tagapagligtas. Panginoon, sa ilang segundo, tulungan ninyong suriin namin ang puso namin. At nang sa gayon, magkaroon kami ng kasiguruhan at tunay na kaligayahan.